What's up guys? Ako nga pala si Sky at nandito tayo ngayon sa aking first guitar tutorial at ngayon ang topic natin ay bar chords. Alright, so marami kasi ako nakikita sa mga guitar group and sa GC namin sa Gitaristang Abnormal na nahihirapan mag-play ng bar chords. Tatry ko ipaliwanag and ipakita sa inyo yung best way na para matutunan mo yung bar chords. Quick disclaimer, di pa ako professional. Kung sakaling may mali sa sinabi ko or may dapat baguhin or kailangan idagdag, comment nyo lang sa ilalim. Alright, let's go! Alright, so bakit nga ba natin dapat matutunan yung bar chords? Ang bar chords kasi para siyang movable na capo. Pwede ka mag-fret sa low, pwede ka mag-fret hanggang sa pinakamataas na note sa fretboard mo. Yan. Para ka may capo. Sorry, hindi naka-plug yung gitara ko. Wala kasi yung pagsasaksakan. Alright. At ang kagandahan din ito, magagamit mo lahat ng strings mo. Mas buo yung tunog na mapoproduce mo. Sana narinig nyo. And last, mas madali mo ring mapiplay yung mga song kasi simpleng... And last, mas madali mo ring mapiplay yung mga song kasi... And last, mas madali mo ring mapiplay yung mga song kasi simpleng shape lang naman yung kailangan na gamitin dito sa bar chords. Alright, yung itatopic lang natin ngayon yung basic shape ha. Yung kadalasang nakikita natin sa mga nagpiplay ng bar chords. Alright, so ang shape na dapat mo lang aralin ay yung open E major, open E minor, open A major, and open A minor. And kapag alam mo na yung shape na yan, ang gagawin mo na lang ay i-bar yung index finger mo sa fretboard. Alright, so halimbawa, gagamit tayo ng G major. Ang magiging root note natin dapat ay yung 6th string since ito yung G note. Ayan, ito yung pagbabasihan natin ng chords natin. Alright, bar natin yung G. Then, shape natin dito sa natitirang fingers natin yung E major na shape. Alright, so yung E major ay yung tatlong daliri dito sa ano. Ay, alam nyo naman na yun. Bar lang natin yung ano natin, yung index finger natin. And E major shape. Ayan na. Then kapag gagawin mo lang siyang minor, tatanggalin mo lang yung gitnang daliri. Ayan. Kapag magbo-bar chords ka naman sa 5th string, ang 5th string yung magiging basehan natin. So halimbawa, ito ay C. Ayan. Kapag na-bar mo na yung index finger mo, gagamitin mo naman yung shape na A. Nakabar yung index finger mo sa 3rd fret and yung natitirang fingers mo naman naka-shape ng A major. Alright. Yan. Then kapag gagawin mo namang C minor, gagawin mo lang yung shape na A minor. Yan. Alright, so tandaan, kapag 6th string yung pagbabasehan mo ng chords mo, ang major ay meron sa gitna, E major shape. Minor naman, walang middle finger. And kapag sa 5th string naman, ang basehan mo, ang major ay A shape, yung tatlong daliri. And A minor naman, yung tatlong daliri. Meron sa gitna. At dahil alam mo na yung pinagkaiba ng major and minor na bar chords, ituturo ko naman ngayon yung exercise na pwede mong gawin. So kung nahihirapan ka, kapag may time ka mag-practice, i-bar mo lang palagi yung index finger mo. Kailangan relax lang. Kung paano ka humawak ng gitara na nakalapat yung daliri mo dito. Alisin mo lang yung tatlong daliri mo. Then, dinan mo lang yung fret. Didin mo lang. Then, try mo i-play lang. Ilipat-lipat mo yung daliri mo sa fretboard. Na para ka nagbe-play din ng normal na kanta. Sa una, masakit talaga yan. Pero pag nasanay na, okay yan, tuloy-tuloy na yan. Alright. Then, kapag sanay ka na, try mo naman dagdagan ng isa pang daliri. Ibase mo muna dun sa major chords sa 6th string, yung root. So, yung daliri mo na middle finger, nakadiin sa 3rd string. Ayan. Nakabar yung index, then nakadiin sa 3rd string yung middle finger. Then, lipat-lipat mo. Pwede mo lang i-slide kung gusto mo. Or pwede nga lang tumalon-talon para mas masana yung daliri mo sa paglipat. Wag kang matatakot na iangat yung daliri mo habang naki-strum. So okay lang 'yun. Mas okay 'yun kasi makakabisado mo yung chords. Ayan. So kapag nasanay ka dun sa exercise na 'yun, try mo naman idagdag yung dalawang daliri mo dun sa 4th and 5th string. Alright, sa major muna tayo. Major shape muna yung gagamitin natin para lahat ng daliri natin magagamit natin. Alright.
Alright, sa una talaga masakit yan, lalo sa mga acoustic guitar kasi may mga acoustic guitar na talagang mataas yung action ng guitar nila or matigas talagang pindutin. Pero practice lang, kapag wala kang ginagawa ay try mo i-mag-play ng bar chords. Alright, kung nahihirapan ka naman sa pag-bar ng index finger mo, try mong gawin itong tip na bibigay ko sa'yo. Kapag binar mo yung index finger mo, yung buto dito sa gitna, ayan, itapat mo sa third string, siya yung idiin mo doon. Try mo lang. Then, hanggang masanay yung daliri mo sa pagdiin. Ayan. Dapat pag magbabar chords ka, relax lang yung daliri mo habang nakadiin. Hindi siya kasi talaga nakalapat na flat talaga. Hindi siya flat sa fretboard mo, yung daliri mo. Ayan, nakatilt yung index finger mo. Kaya, itong buto dito sa daliri mo, yun talaga yung magdidiin sa panggit ng string. Alright. Ayan, hindi siya talaga hindi siya talaga nakalapat. Naka-flat. Ayan. Hindi siya nakaka-flat talaga. Naka-tilt siya ng bahagya. Ayan. Lalapat lang yan kapag dito na sa medyo higher frets. Ayan. Pero para sa akin parang naka-tilt pa rin ang bahagya. Hindi naman siya ganun nakalapat talaga. Kapag magbabar chords ka naman sa 5th string, hanggat maaari, huwag mong gagawin to. Ayan. Yung iipitin mo yung tatlong string gamit yung isang daliri mo. Kasi para sa akin, ang sakit nun sa daliri. The same time, parang mangangawit or mangangalay yung daliri mo. Kaya mahihirapan kang i-control. Mahirapan kang ilipat yung daliri mo. Kaya naman, pero para sa akin hindi eh. Mas okay pa rin talaga yung lahat ng daliri mo magagamit para at least lahat ng daliri mo na-exercise. Nasasanay doon sa bar chords. Alright. Kapag magba-bar chords ka ng major chord dito sa 5th string, gamitin mo yung tatlong daliri mo. Then, ayun nga, pares lang din sa taas. Ang ipang didiin mo naman, ito rin, dito sa first string. Yan. Ayan, kung mapapansin nyo, nakatilt siya. Hindi siya talaga nakalapat. Hindi naka-flat sa fretboard. Yan, nakatilt siya. Para mas madali mong madiinan ng index finger mo yung fret. And syempre, magupit ka ng kuko para yung ibang string, hindi mo madidiinan. Yun din kasi kadalasan problema ng iba. Alright, so yun lang. Sana may natutunan kayo dito kahit medyo maikli lang yung video. And kung gusto nyo pa ng isa pang video, comment nyo lang sa ilalim. And kung may katanungan kayo, comment nyo lang, tanong nyo lang. Kung may dapat baguhin, comment nyo lang. Sige lang, kahit negative or positive pa yan. Alright, so ako nga pala si Sky. Bye-bye!